una sa lahat. Nabanggit ni Congressman Sandro Marcos tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing. Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabaderang balita. Hagupit ng habagat, malakas na pagulang nagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa Luzon, 13 patay. Desisyon kay Kibuloy, Pangulong Marcos i-aanunsyo sa mga susunod na araw kung pagbibigyan ng extradition request ng Amerika. Nag-resign agad, wala pang isang buwan sa pwesto, DOH Secretary Jose Pujalte, pinalitan ng presidente ng PhilHealth. Nananatili pa rin lubog sa bahang ilang lugar sa Bulacan, bunsod ng ulan na dala ng habagat. Nagpalala pa sa baha ang high tide sa mga mabababang lugar. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, nangunguna sa balita si News 5 Videolante Mark Ortiz. Mark, gaano kalala ang baha dyan? Gigi, andito tayo ngayon sa Barangay Gatbuka at sa ngayon ay medyo humupa na yung level ng tubig dito sa lugar. Kung mapapansin sa aking likuran, ang gamit ng mga residente para makatawid sa kanilang mga bahay ay bangka. Itong Barangay Gatbuka, ang next na barangay dito ay yung Barangay Frances. Kung matatandaan natin, itong Barangay Frances, ito yung binisita ni Secretary ng DPWH Dizon at ni PBBM. Itong lugar ay palaging binabaha, hindi lang dahil malapit sa ilog at pag nag-high tide. Sa ngayon, ito ang sitwasyon ngayon dito sa Barangay Gatbuka. May mga nakausap din tayong mga residente na parang sinasabi nila na medyo naiinis na sila kasi paulit-ulit na yung baha dito sa kanilang lugar. Tapos bago tayo makarating dito, actually itong harap ko, yung front niyan ay MacArthur Highway. Medyo mataas na lugar na yan. Tapos pagdaan natin dito kanina ay yung mga sasakyan ay doon nakapark para hindi maapektuhan ng baha. Gigi. Maraming salamat. Yan po ang ulat ni video journalist, Videolante Mark Ortiz, live mula sa Kalumpit, Bulacan. Kabi-kabilang pagguho naman ng lupa ang dinulot ng walang patid na ulang dala ng habagat sa Baguio City. Sa Barangay Gisad, 3 bahay ang nabagsakan ng gumuhong lupa kagabi. 5 na ang na-recover ng mga labi ng mga biktima, kabilang ang 2 taong gulang na bata. 3 naman ang nasagip, habang 5 iba pa ang patuloy na hinahanap. Kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin sa telepono si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang hapon po, Mayor Magalong. Yes, good afternoon, Gigi. Good afternoon sa ating mga listeners. Yes, sir. Kumusta na po ang latest search and rescue operation dyan po sa area? Well, ito nga, may na-recover uli kaming 2 ngayon. Mga 1.5 hours ago, another 2. So meron pa kaming hinahanap na 3 na lang. At tuloy-tuloy naman yung rescue fund dito, search and rescue, hoping na siguro baka nasa isang cavity yung bata, at least ma-recover pa namin buhay. We're still hoping. No? As of today, 13 ang total number na affected na individuals. Out of that number na 13, 2 yung buhay. 3 yung kahapon yung na-rescue na buhay, kaya lang namatay yung isa. So right now, 2 yung buhay. Tapos 8 na yung na-recover natin na patay.
So meron pa kami hinahanap na 3. Opo. At ito hong tatlong ito ay kumusta na ho ang paghahanap na ginagawa? Hindi ho ba, kasi usually po pagka ganyang mga landslide, di ba, delikado din doon sa mga naghahanap. Kumusta po ang search and rescue na ginagawa po sa ngayon? Yes, very challenging itong lugar, kasi katabi nito isang bundok ito. Actually, yung buong bundok bumagsak eh. At talagang dinisplace niya yung 3 bahay. Kaya kumbaga parang naging pancake yung bahay eh. Yung top floor naging first floor, ganun na nangyari. Kaya naman very challenging. At tapos umuulan pa ng napakalakas, pero buo naman ang loob ng mga rescuers. We have about 150 na rescuers ngayon dito. At on rotation, nagkakaroon kami ng rotation ng kasi nakakapagod talaga. At ang lakas-lakas pa ng ulan. Opo. Mayor, dun po sa nabanggit nyo may 2 pong nabuhay, ay kumusta po ang kanilang kondisyon? Okay naman sila. Nasa hospital pa at are being given medical treatment. Pero okay naman ang kanilang sitwasyon. Opo. Bukod po dito sa landslide sa Barangay Gisad, ay saang barangay pa po ang naapektuhan ng mga pagguho ng lupa at mga bato? Bali, ang nabilang namin na mga total number of landslide, maabot na ng mga 15. Tapos iba naman yung erosion involving yung mga riprap, yung mga rock wall. So 18 na lahat. Tapos nagkaroon din kami ng konting flooding sa 3 areas, pero mabilis naman yan dahil nabara lang naman yung mga drainage area ng mga debris at mga soil. Ang matindi rin na pinsala yung aming mga puno dahil as of today, umaabot na ng mga 46 na mga trees ang na bumagsak. At ito rin yung nakapinsala sa aming mga electrical lines dito, kaya off and on ang aming elektrisidad dito sa siyudad ng Baguio. Opo. At Mayor, ito pinapakita po natin sa video yung pong tunnel paakyat ng Baguio na gumuho din pala yung area na yan. At nabanggit nyo, may mga riprap na gumuho. Napakarami yung proyekto dyan paakyat ng Baguio na ni-riprap eh. So marami din hubang gumuho na proyektong iyan. Well, siguro binabanggit mo, Gigi, yung rock netting. Oo, meron mga bumagsak na rock netting projects dito sa Quezon Road. Right now, Quezon is close, So 2 lugar, dalawang kalsada ang pwede mong daanan pag-akyat ng Baguio, paglabas ng Baguio, Marcos Highway at Naguilian Road. At sa ngayon po ay gaano karaming pamilya po ay nasa evacuation center? Right now, kanina, umaabot na ng mga 41 families representing about 180 plus na mga individuals. Pero ang mga apektado na pamilya, umaabot sila ng 75 families representing 351 individuals. Apo. Mayor, sa pangyayaring ito, nakita ho natin, ang dami yung video online na nakikita tayo na talagang yung tubig ay wala nang mapuntahan eh. Paano nyo i-assess itong naging sitwasyon nyo, itong naging karanasan nyo sa Baguio nang tumama itong habagat at itong bagyo po? Well, alam mo, lagi naman kaming tinatamaan, Kaya lang ang matinding problema kasi rito is yung informal settlers. At itong pagtatayo na walang building permit. Yan ang naging malaking problema rito. At yan nga yung magmula nung nag-umpisa ako na mayor, yan nga yung ina-address ko. Dahil matindi talaga yung problema pagdating sa infrastruktura, especially itong mga build-up areas namin. Kaya ito ngayon, magkakaroon ulit kami ng meeting sa MGB. Kasi if you look at the map ng MGB sa buong covering the entire city of Baguio, almost 80 to 85% hazard ang Baguio eh. Actually sa data 3% lang ang stable na area dito sa siyudad ng Baguio. Kaya very challenging. Very unfortunate lang na nagkaroon kasi ng batas na pinayagan na pwedeng mag-build ng structure beyond the 18 gradient, 18 degrees na gradient. Kaya talagang malaking hamon ito sa mga lokal na government itong sitwasyon namin dito sa siyudad ng Baguio. Apo. At Mayor, sa meeting na ito, kung
pwede na dito magrekomenda. Ano po re-recommenda ninyo para doon po sa mga binabanggit nyong informal settlers? Well, ito nga yung ginagawa namin ngayon, ano? Meron kaming 6 na sites ngayon na pinapastak namin yung socialized housing namin. Opo. At the same time, hindi, alam mo, maski na nakatira sila sa mga hazard na areas, ano, hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin. Kasi nga, siyempre, matagal na sila doon. 20 years, 30 years na sila doon. So, kailangan for humanitarian reason, you have to be very considerate. Hindi nang basta-basta. Otherwise, alangan naman na 70% ng population ng Baguio, i-displace mo. Hindi naman basta-basta ganon. Opo. But dito sa mga nakikita namin na mga talagang high-risk areas, talagang ongoing naman yung mga geotechnical studies natin dito at may mga lugar naman kami dinedeclare na no-build zone. Opo. At Mayor, pagdating ho doon sa yung mga wala naman ng mga na-stranded na mga turista diyan dahil sa pangyayaring ito po. Wala naman. Tuloy-tuloy naman ang biyahe. In fact, nagulat nga ako nung weekend, maski na malakas ang ulan, talagang marami pa rin umakyat ng mga turista at marami nga sa kanila, naliligo pa sa ulan at kumukuha pa ng mga pictures Kaya nakakagulat nga Opo, at sana maging maayos na ulit yung supply nyo ng kuryente, pati po itong mga tabon ay maklear na agad. At mag-iingat po kayo dyan. Maraming salamat po, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Susunod, Acting Health Secretary Jose Pujalte Jr. nagbitiw na sa pwesto. At palasyo nagpahaging sa umano'y kondisyon ng mga Duterte kapalit ng pag-endorso noon kay PBBM. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagbitiw na sa pwesto si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang Health Secretary. Ayon sa Malacanang, nag-resign si Pujalte para tutukan ang kanyang kalusugan. Mag-isang buwan pa lang sana siya sa pwesto. July 13 ang italaga ni PBBM si Pujalte bilang Health Secretary. Nabalot ng kontrobersya ang kanyang pamumuno at naharap sa iba't ibang reklamo. Kabilang dyan ang umano'y pagsusugal niya. Inakusahan din siyang may pinapaborang pribadong supplier matapos ipatigil ang pagbili ng gamot sa tuberculosis. Itinanggi na ni Pujalte ang mga parata. Does it have something to do with the issues about him? Sa ngayon ay hindi po natin masasagot. Siya naman po ang voluntaryong nag-resign at ito naman po ay tinanggap ng ating Pangulo. Nasa kamay na po ng Ombudsman ang pag-iimbestiga kung ano man po ang naireklamo laban kay dating Secretary Pujalte. Itinalaga naman ni PBBM si PhilHealth President and CEO Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng DOH. Sa isang payag, nagpasalamat si Mercado sa tiwala ng Pangulo. Handa raw siyang suportahan at sundin ang mga utos ni PBBM. Umakyat na sa 13 patay dahil sa pananlasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Kaugnay nito, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan ang mga akbang ng gobyerno para mabawasan ang matinding pagbaha sa Luzon. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, saang lugar ang pinakamaraming naitalang nasawi dahil sa habagat? Jiggy, pinakamarami na naitala dyan sa Benguet. Yung bilang ng casualty, out of 13, 7 yung naitala dyan sa area na yan. Base ito doon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pero as of 2 p.m. ito, Jiggy. So 7 dyan sa Benguet, yung 3 naitala dyan sa Rizal at 3 dyan sa Batangas. Meron din daw 14 na injured o mga nasaktan dahil nga dito sa magkakasunod na sama ng panahon habang siyam pa yung missing o nawawala. Pero ito parang consolidated na ito na numero dahil doon sa magkakasunod na sama ng panahon, dulot ng bagyong Luis, ng Maymay, at yun ngang nararanasan natin ngayon na habagat. Base naman doon sa pinakahuling tala ng Department of Social Works, Social Welfare and Development o DSWD, nasa 1.3 million individuals na o mga Pinoy yung naapektuhan nitong magkakasunod na bagyo at sama ng panahon. Kanina
kaninang umaga, nagpatawag nga itong si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga iba't ibang miyembro ng gabinete, partikular yung mga agencies concerned para magsagawa ng situation briefing. At dito binigyang diin niya yung kanyang direktiba na una, make sure na makakarating doon sa mga affected families, affected individuals, yung lahat ng assistance o tulong na kailangan, especially doon sa mga malalayong lugar na naapektuhan itong sama ng panahon. And of course, nais din ng Pangulo to make sure na nasa ayos lahat ng mga ahensya at dagdagan pa daw yung mga interventions ng pamahalaan para mabawasan yung problema natin sa baha. Jiggy. At Maricel, sa data ng Pag-asa, gaano ba karaming ulan yung bumuo sa Luzon nitong mga nakalipas na araw? Nako, Jiggy, kung volume ng ulan ang pag-uusapan, mukhang marami-rami nga itong panahon na ito na buhos ng ulan. Dahil lang sinasabi ng Pag-asa, sa Baguio na lamang halimbawa, yun daw average rainfall na bumuhos dyan sa loob ng siyam na araw ay katumbas na ng 1.5 months na rainfall na usually bumubuhos dyan sa area na yan. Diyan naman daw sa may bahagi ng Pangasinan at sa Zambales, yun daw sa loob ng siyam na araw, mahigit isang buwan din yung bumuhos na rainfall. Dito sa Metro Manila, 90% noong average na rainfall na supposedly pang 1 month, so halos pang isang buwan na rin yung naranasan natin na buhos ng ulan dito sa Metro Manila. Pakinggan natin yung sinabi ng Pag-asa tungkol dyan. Base sa aming datos, of course, kanlurang bahagi ng ating bansa, particular ng Luzon, ay naka-receive ng heavy rainfall. Na-mention kanina po ang lugar na nakakaranas ng pinakamataas na rainfall. Ito po yung Baguio City, no? Halos isa't kalahating buwan ulan ang binuhos sa siyam na araw lamang. Pero Jiggy, bagamat malaki nga yung volume ng rainfall na bumuhos kahit dito sa Metro Manila, so far ang sinasabi ng MMDA, mararamdaman na rin naman daw yung interventions na ginagawa ng pamahalaan. Na ikinatuwa naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos dahil yung mga areas daw dito sa Metro Manila na madalas nababalita na nalulubog sa baha, makikita daw yung pagbabago ngayon na dati lubog na lubog sa baha. Ngayon, mapapansin yung ilang area gutter deep na lamang. But of course, aminado sila na napakarami pa ng kailangan gawin. Naritong sinabi ng MMDA. Natuwa po siya, pero at the same time, pinag-utos niya po na paigtingin pa yung mga ginagawang interventions na yan para po nga mas maging effective. Dahil po sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati. Simula nang nagsimula kami last year. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita nyo po yan na araw-araw po dinideploy namin yan sa mga critical areas na naglilinis po ng drainage. Maglaking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. At Maricel, maraming lugar pa rin sa Luzon ang lubog sa baha, ang nalubog sa baha. Anong paliwanag dito ng mga opisyal? Well, Jiggy, sama-samang mga factors. Kaya marami pa rin talaga yung naapektuhan ng malakas na ulan at naka-experience ng matinding pagbaha. Of course, nariyan yung hindi pa rin nare-resolve na issue tungkol sa anomalya ng flood control project na hanggang ngayon wala pa rin napapanagot. So marami pa rin areas yung affected ng mga ghost project na magkocontrol sana sa ating pagbaha. Of course, nariyan din yung malaking volume ng rainfall na bumuhos dun sa iba't ibang mga areas sa ating bansa, bukod pa yung pagbuhos ng rainfall dito sa Metro Manila, and napakalaking factor din daw ng tambak na basura na nakakabara nga doon sa supposedly ay lagusan ng tubig. Pero kanina ipinaliwanag nga ng DPWH, particularly sa Secretary Vince Dizon, na may mga efforts naman din ang pamahalaan para matugunan itong problema ng pagbaha. Number one, yung pagsasagawa nila ng mga dredging at paglilinis noong mga waterways. Of course, nariyan din yung
mag-improve ng mga pumping stations. Pinapalitan din nila ng mas malalaking mga drainage pipes, yung mga lugar para mas mabilis na umagos yung tubig mula sa ulan. And of course, nariyan din yung paglilinis ng basura. Pakinggan natin yung sinabi ng Secretary Dizon. Doon sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero doon sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, importante nga kailangan tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil. At Maricel, sa usaping politika naman, may pasabog si Presidential Son at Congressman Sandro Marcos tungkol sa Uniteam. Tungkol saan ito at ano ang sinabi ng Malacanang? Jiggy, sa isang panayam kasi, kinuwento ni Presidential Son, Congressman Sandro Marcos, na noon daw 2022 presidential election, so lumapit daw si Pangulong Bongbong Marcos, kasama nga raw si Congressman Sandro dyan sa Malacanang, pero hindi daw siya hinarap ni na FPRRD. Ang humarap daw sa kanila ay 3 opisyal ng gobyerno noong time na yon. At yung isa doon ay current official pa, may hawak pa raw na posisyon. Pero para daw makuha yung endorso, meron daw mga kondisyon na ibinigay itong 3 opisyal na ito kay na Pangulong Marcos. Kasama na nga daw dyan yung pagbibigay sa kanila ng authority para makapamili kung sino yung iuupo bilang Executive Secretary, bilang House Speaker, at yung iba pang mga key positions sa pamahalaan. Pero tinanong nga natin kanina kay Palace Press Officer Claire Castro kung ano ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. So, nagkasama si Jose Castro at si PBBM doon sa meeting kanina sa Malacanang. Natanong daw niya mismo ang Pangulo. Ang sabi daw sa kanya ng Pangulo, pinalaki niya ng maayos ang kanyang anak, hindi raw nagsisinungaling si Congressman Sandro. So makikita natin na suportado ng Pangulo yung kanyang pahayag o yung pahayag ng kanyang anak. So tinanong din kanina si Jose Castro, ano bang tingin niya dito sa naging pahayag ni Congressman Sandro? Because obviously hindi naman napagbigyan din yung sinasabing kondisyon kapalit ng pagsuporta sa pagtakbo ni PBBM. Sabi ni Jose Castro, wala naman daw ibinigay na pahayag si PBBM ukol dyan, pero kung siya ang tatanungin, kung PCO ang tatanungin, maaari ang dahilan daw ng pagbibitiw ng mga kondisyon na ito ay power struggle. Gusto raw marahil nung kabilang kampo na makontrol si Pangulong Marcos o kaya naman ay mapatalsik siya mula sa pwesto. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. Hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr. Sa ngayon, Jiggy, wala pang ibinibigay na anumang komento o reaksyon ang kampo ng mga Duterte dito sa naging pahayag ng Malacanang at ni Congressman Sandro. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Patuloy na mararanasan ng mga pagulan sa mga susunod na araw dahil pa rin sa habagat. Asahan ng paminsan-minsang ulan sa ilang probinsya sa norte, kabilang ang La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Damay rin ang Metro Manila, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Magpapaulan din ang habagat sa Western Visayas, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang bagyo na nasa labas ng PAR. May international name itong Pei-Lu at inaasahang walang direktang epekto sa bansa. Susunod, ilang mambabata sumaasang mapopondohan ng flood control project sa 2027 national budget. At hiling na extradition ng Amerika kay Pastor Apollo Kibuloy
Pagbigyan kaya ni PBBM, huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nakatakdang isumite ng ehekutibo ang panukalang 2027 national budget sa Kamara bukas. Maasang ilang kongresista na magkakaroon na ng pondo para sa flood control projects sa susunod na taon. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may pag-asa nga bang magkapondo na para sa flood control sa susunod na taon? Naku, Jiggy, yan nga rin yung gustong mangyari ng ilang House leaders. Umaasa silang malalaanan na ng pondo itong mga flood control projects at mabibigyang prioridad syempre yung mga lugar na madalas bahain o yung mga nasa red zone. Aminado nga yung mga kongresista na nabahiran ang flood control programs dahil nga sa issue ng korupsyon. Pero git nila, may mga paraan para masiguro na hindi na ito mauulit. Kailangan daw kasi yung flood control projects, lalo na nga doon sa ilang lugar, tulad na doon sa distrito ni na Deputy Speaker Paulo Ortega sa La Union at Deputy Speaker Janet Garin sa Iloilo. Ilan nga raw doon sa mga proyekto na kailangan ay yung shoreline protection, lalo na tuwing tumataas yung tubig dagat at umaapaw yung mga ilog. Pakinggan natin itong pahayag ni na Deputy Speakers Garin at Ortega. Alam nyo, na-demonize kasi yung flood control projects. Meron nga mga bad eggs kaya na-demonize ito with the proper alignment, andun yung tinatawag na red areas, talagang kailangan. And with the proper watchdogs, kailangan talaga siyang mabalik. Importante na mabigyan po ng pondo yung mga flood mitigation na infrastructure projects. Isang taon po, halos isang taon po higit na wala pong flood mitigation projects. Maganda po na balikan ito. At Marian, paano raw nila matitiyak na hindi pagpaparte-partihan at mananakaw yung mga pondong ilalagay dyan kung lalagyan itong mga flood control projects? Yes, gigigit nga ni Congresswoman Garin, may mga mas mahigpit na safeguards na bago pa man maipasama yung mga proyekto sa NEP. Kasama nga rito yung aktual na inspeksyon, malinaw na sukat at saklaw ng proyekto at syempre yung pagbablacklist doon sa contractors na gumagawa ng substandard projects. Aminado naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na mahalaga yung mga flood control projects pero kailangan daw talaga ng reforma sa pagpaplano, pagpopondo at lalo na syempre sa pagpapatupad ng mga ito. Bagay na sinigundahan din ni Marikina Representative Miro Kimbo kaya raw ligtas doon sa kanilang lugar sa baha. Dahil nga daw sa flood control program sa kanilang distrito sa 2nd District ng Marikina galing daw yung pondo para rito doon sa national government at syempre may tulong din mula sa JICA yung implementasyon. Pakinggan natin itong pahayag ni Kimbo at Tino. Flood control by itself is not necessarily bad, but it is how you implement it. We need to keep funding flood control. We just need to keep doing it right, making it transparent, and then may accountability ang mga tao. Siguro ang kailangan baguhin ay yung pagpondo sa flood control projects na patingi-tingi. Dahil hinahati-hati sa mga distrito at may limitasyon dahil meron lang alokasyon ang kongresista at senador para hindi na mangyari yung flood control scam. At Marian, pagdating sa mga priority bill ng Pangulo ay may mga naaprubahan na ba ang Kamara? Yes, Jiggy, lusot na nga sa House Ways and Means Committee yung panukalang batas para itaas nga yung tax-free income dun sa 350,000 pesos mula dun sa 250,000 pesos. Ayon nga kay Committee Chairperson Miro Kimbo, prioridad ng Kamara talaga na maipasa ito kasunod nga nung anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na dun sa kanyang SONA. Target nga na maipatupad ito sa January 2027. Tagdag pa nga ni Kimbo, may iba pa actually na nagsusulong na taasan pa yung ceiling ng exempted
doon sa income tax, hanggang 600,000 pang-araw. Pero ito na raw yung pinakabalanse na hindi makokompromiso yung mga programa ng gobyerno. Hanggang 70 billion pesos daw kasi yung tinatayang mawawalang kita per year sa gobyerno sa loob nga ng 4 na taon kung may patutupad ito. Muling magpupulong naman bukas itong komite nga para pag-usapan kung saan posibleng kukunin yung mga mawawalang kita kabilang na yung pagpapalawig ng sin tax. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Kimbo. Sa mga potential compensatory taxes ay yung tax sa sigarilyo at saka sa vape. Dahil ito yung isa sa mga pinakanakakapinsala talaga, lalong-lalo na sa vape. Ito, vape talaga, ito ang pinakamalaking scourge sa kalusugan, lalo ng kabataan. Jiggy, bukas pagkasumite nga ng ehekutibo sa Kamara dito nga nung nasa 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program, hihimayin natin kung saan-saan yung pinakamalalaking ahensya o programang paglalaanan ng mga pondo. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Inaasahan didesisyonan ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng extradition ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika sa mga susunod na linggo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan pang pag-aralang mabuti ng pamahalaan ng hiling na extradition ng US government. Nais ng Amerika na malitis ang pastor sa kanilang bansa sa mga kaso nito tulad ng child sex trafficking, fraud at bulk cash smuggling. Sabi ni Jose Castro, may dalawang opsyon ng Pilipinas base sa extradition treaty. Either manatili dito si Pastor Kibuloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas, pero pwede na temporarily ma-hold, masuspend ang kaso dito at magkaroon ng extradition at maipadala si Pastor Kibuloy sa US. Susunod, mga residente sa Parañaque kanya-kanyang linis matapos ang matinding baha. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Nalubog sa lagpastaong baha ang ilang lugar sa Parañaque simula nitong weekend. Taon-taon na raw itong kalbaryo ng mga residente. Live mula sa Parañaque, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, kumusta ng sitwasyon dyan? Paano ba ang baha? Sa ngayon, Jiggy, nakaranas pa rin tayo ng pag-uulan dito sa Parañaque pero agad din itong nawawala. Bago yan, humupa na rin ang mga nakalululang baha matapos ang mga ulang dala ng habagat. Mga kapal na putik ang tumambad sa mga kalsada at subdivision sa Parañaque City ngayong araw. Yan ang iniwang bakas ng lampastaong baha sa lugar. Sa isang subdivision sa Barangay San Isidro, nagbayanihan ang mga volunteer ng barangay at mga residente para sa clearing operation. Gamit ang pala, tulong-tulong sila sa paglimas ng putik. Nitong Sabado ng hapon nang lumubog ang San Antonio Valley 2 sa Dr. A. Santos Avenue matapos umapaw ang ilog. Ang mga residente na natrap sa kani-kanilang mga bahay, isa-isa ring nirescue ng barangay. Ang iba sa kanila nananatili nilang sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay. Nagkataon na high tide din ang mga oras na yon kaya mabilis na tumaas ang tubig. Pati mga kalsada nalubog sa baha. Maraming motorista tuloy ang stranded, partikular sa mga ibandang LRT Sukat Station at sa 4th State Subdivision. Jiggy. Gary, yung sa likuran mo parang napakaraming basura yung background mo dyan sa likuran. Basura ba yan nasa likuran mo at yung mga flood control projects ba dyan ay nakatulong pa ba? Jiggy, ito na sa likuran ko, tinatawagan na dagat ng basura. Cause yan ng malakas na pag-ulan, dulot nga ng habagat at tinangay nga rito yung mga basura. Hindi lamang dito sa area ng Baclaran, makikita ko rin sa may area ng Makapagal, ay nakita rin natin na may mga basura sa dagat. Kaya ito ay pinaghalong plastic, pinaghalong kahoy, mga sachet ng mga kung ano-ano mga produkto at mga plastic na nakikita natin sa ngayon. Ang kalbaryong bang naranasan ng mga kababayan din natin sa Barangay San Isidro ay dulot naman daw ng pagkakaroon din ng pumping station. Ito pumping station sa lugar ay sinubukan daw nilang buksan at pero hindi raw ito napigilan ng matinding ulan nitong weekend. Sinabayan pa yan ng high tide ng ilog sa San Isidro. Kaya ang resulta, ang lampastaong baha. Kaya panawagan ng ilang residente, sana raw bigyan sila ng pansin. Dahil ang pumping station daw sa kanilang lugar, imbis na makatulong, naging daan pa raw para lalo silang
lumubog sa baha. Agarang aksyon at pangmatagalang solusyon sa baha ang kanilang hiling at hindi simpleng ayuda. Narito ang pahayag na nakausap nating residente. Ano yun? Anong 1 kilong bigas at dilata? Ano? Wala nga ayuda dito ah. Tuwing baha, wala naman kaming ayuda. Hindi nga gagana, Gary, yung pumping station kasi talagang babarahan ng napakaraming basurang yan. Pero yung LGU, anong sagot doon sa mga residente? Jiggy, sinusolusyonan naman daw ng Parañaque LGU ang mga pagbaha sa kanilang lungsod. Narito ang kanilang pahayag. Ginagawa natin, full dredging ng ating river. Continuous dredging natin, tag-init, tag-ulan, tuloy-tuloy ang dredging ng river natin. Pero basically, may problem tayo sa baha, yung ating barangay San Isidro, barangay San Dionisio, BF, Moonwalk at portion ng barangay Don Bosco. Ang isa nating problema talaga yung mga obstacle sa sa creek natin. Hindi naman natin lahat na didiglagging, nagsisilting, pero ang problema po talaga natin yung mga nakaharang talaga sa ating creek. At the same time, lumiliit pa yung creek eh. Samantala, Jiggy, unti-unti na nagsisibaligan sa kanilang mga bahay ang mga evacuee. Ilan na lamang ang natira sa mga evacuation center. At ngayon, Jiggy, pakita ko uli sa iyo itong basura, dagat ng basura. Ginagawa na ito ng solusyon ngayon ng sentro ng Parañaque. Ginagamitan na nila ngayon ng backhoe para linisin ito. Pero sa dami nito, maaaring pamorningan na ang gagawin nilang pagtatrabaho para maibalik sa dati ang itsura nito. Pero kapag umulan muli at muling umagos ang tubig, maaaring magkaroon pa rin ng mga basura na nakikita natin. Pero doble kayod ang sentro ng Parañaque para linisin ang mga basura sa dagat. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Garrett De Leon live mula sa Parañaque. Sinimulan na ng Ombudsman ang pag-inspeksyon sa mga flood control project sa Cebu. Bilyong-bilyong piso nang nagastos sa mga proyekto pero binabaha pa rin ang ilang lugar sa probinsya. Live mula sa Cebu City, nangungun sa balita si News 5 Visayas correspondent Jan Aroa. Jan, ano pa ang iimbestigahan dyan ng Ombudsman? Sige, titingnan ng Ombudsman ang mga flood control projects sa Cebu kung may problema sa design at pagpapatupad pati na rin ang posibleng korupsyon. Ngayong araw, sinimula ni Ombudsman Boying Rimulya ang pag-inspeksyon sa mga river flood control project sa Talisay City sa Cebu. Kasama rin niya mga investigador ng Ombudsman Visayas. Isa ito sa ilog na umapaw noong bagyong ito noong nakaraang taon. Ayon kay Rimulya, umabot sa halagang 60 billion pesos sa mga flood control project na nailagay dito sa Cebu. Kabilang na dito ang mga proyekto ng 7th District. Gamit ang mga coordinates ng mga proyekto, tinitingnan din ng Ombudsman kung tama ba ang mga project location at kung talagang naipatupad ang mga ito. Nabanggit din ni Rimulya na susuriin ang isang proyekto sa Balamban, Cebu kung may posibilidad na paglipat ng project location. Sinabi rin ni Ombudsman na posibleng may ghost project sa probinsya pero mangangala pa lang muna daw sila ng matibay na ebidensya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. We always go by the evidence, so we're establishing that now. There will be cases filed by the Office of the Ombudsman Visayas soon, but it's not enough. We have to go more. I have to remind everybody, we cannot file cases just like that or put people in jail just like that. We need the evidence. Kailangan yung evidence matibay para mailatag namin yung kaso. Diyan may tinukoy bang Ombudsman na posibleng sangkot sa mga umano'y ghost projects? Sige, sa ngayon, hindi pa muna makapagbigay ng mga pangalan ng Ombudsman kasi patuloy pa ang pagbusisi sa mga flood control projects dito at gayon din sa mga opisyal at contractor na sangkot sa pagpapatupad ng mga ito dito sa Cebu. Kabilang din sa tinitignan ng ang DPWH Regional Office at mga District Engineering Office dito sa Cebu. Judy. At sa iba pang flood control project, ano pang titignan ng Ombudsman? Sige, hindi lang ang Cebu ang nasa radar ng Ombudsman. Susuriin din nila ang mga flood control projects sa iba pang bahagi ng Visayas, kabilang na nga dito ang Bohol, Negros at Tacloban. Gagamitin din ng Ombudsman Visayas ang digital tools at iba pang mga teknolohiya para masuring ang mga proyekto. Makikipag-ugnayan din sila sa mga opisyal at mga residente sa mga lugar na sakop ng mga proyekto. Narito muli ang pahayag mula kay Ombudsman Rimulya. We're looking at Tacloban, specifically because the speaker came from Tacloban and was able to pour in a lot of money to Tacloban.
At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni John Roa live mula sa Cebu City. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.